Mga boss, anong nangyayari? May bagong bayani na, si Kelia, na nag-aabala sa advanced server. Siya ay isang support fighter na may kakayahang kontrolin ang karamihan at may healing ability na seryoso. Tukuyin natin ang kanyang mga kakayahan. Sa unang tingin, makikita natin na wala siyang mana, at ang kanyang mga basic attack ay melee. Unang skill, Wave Breaker. Nilalagpak ni Helia ang kanyang kamay sa lupa, na nagdudulot ng pinsala sa mga kalapit na kaaway. Ang lugar dito ay tinatawag na Water Zone, at ito ay bahagi ng kanyang passive skill. Pangalawang skill, Tidal Strike. Ang skill na ito ay isang normal na dash. Ngunit kung hit mo ang isang enemy hero, si Kelia ay maglalagay ng katawan, sa target, na nagpapalulunsad sa kanila, at nagdudulot din ng AoE damage. Isa pang mahahalagang tampok ng skill na ito ay kapag nag-hit ka ng isang obstacle, tulad ng isang pader, si Kelia ay luluwag sa hangin na nagbibigay daan sa iyo na gumalaw ng dahan-dahan gamit ang iyong joystick. Ngunit hindi lang yan. Kapag nasa hangin na si Kelia, maaari mo nang gamitin muli ang skill na ito upang magdulot ng pinsala sa isang lokasyon at magpalulunsad ng mga kaaway sa pagdating. Ang skill na ito ay lilikha ng Water Zone. Astig, di ba? Parang may double dash. At sa dulo, maaari kang magpalulunsad ng mga kaaway. Gayunpaman, hindi pa tayo tapos. Dahil bukod sa mga pader, maaari din ni Kelia gawin ang parehong trick kapag ang skill na ito ay nag-hit ng gilid ng isang water zone. Narito ang isang halimbawa. Isa itong cool na mekaniko, kung tatanungin mo ako. Ultimate Tsunami Slam. Kumukuha si Kelia ng isang enemy hero at nilalagpak ito sa direksyon ng joystick. Parang ultimate hit ni Kaja, ngunit mas maliwanag. At tulad ng kanyang iba pang mga kakayahan, ito ay nagdudulot ng AoE damage at gumagawa din ng water zone sa pagdating. Passive skill, Surge of Life. Ngayon, oras na upang pag-usapan ang mga water zone. Tulad ng nakita mo kanina, ang mga water zone ay lumilitaw kapag siya ay nagtakas ng isang skill. Kung pagsasama mo ang dalawang water zone sa parehong lugar, si Kelia ay tatanggapin ito at ito ay mapapalakas ang kanyang susunod na tatlong basic attack. At lahat sila ay may iba't ibang epekto. Narito ang isang halimbawa. Tulad ng nakikita mo na wala ang water zone at ngayon ang aking mga kamay ay nagliliwanag. Ibig sabihin, ang aking susunod na tatlong basic attack ay mapapalakas. Ang unang basic attack ay nagtaas ng kanyang saklaw, na nagbibigay daan sa kanya na gumawa ng mini dash sa target. Ang pangalawang basic attack ay nagpapalabas ng isang flurry ng mga atake at nagpapagaling ng kaarya o kanyang kalapit na kakampi. Batay sa aking pagsubok, ito ay nagpapagaling lamang sa pinakamababang HP. Para sa ikatlong basic attack, nilalagpak ni Kelia ang lupa at gumagawa ng isang bagong water zone. At iyon na ang lahat ng mga kakayahan ni Kelia. Hindi talaga masyadong komplikado, ngunit maaari kang magkaroon ng maraming diskarte. Una na dumating sa isip ay ang tuloy-tuloy na paggaling mula sa kanyang passive at unang skill. Kung hinanap mo ang kaaway ng sunod-sunod, magiging crazy ang paggaling mo tulad nito. Isa pang combo ay maabot ang backline at hilahin ang mga ito patungo sa iyong kakampi. Tumalon sa isang pader, gamitin ang pangalawang skill at pagkatapos ay ultimate upang kunin ang malambot na kaaway. Ang mabilis na pagkuha ay maaari ding gawin sa pamamagitan ng pagsasama ng kanyang pangalawang at ultimate skill. Tandaan, nakakakuha ka ng immunity sa 200 kapag ginagamit ang ultimate.